Yan, so it's a beautiful day, guys. So let's always be thankful sa mga gantong pagkakataon. So maraming salamat sa Diyos at nabibigyan tayo ng mga gantong pagkakataon at nakasurvive tayo noong last year. So 2020 was a blast. Despite all the odds na dumating, we are still blessed. So yan, so wala namang reason para hindi mo ma-feel na blessed ka. We are blessed. Okay, so the mere fact na may hininga ka, may buhay ka pa, you are blessed. Okay, so appreciate life, guys. Enjoy life and have fun. So yan, papagas muna tayo, guys. Ayun na sila doon. Pagas tayo ng V-Power. Oop. Oh, musta? Paolo! Ayan, morning! Kaya, Happy New Year! Yeah, V-Power tayo. Oo. Yaya ng boss na. Oo, first Sunday eh. First taon ng ano? First Sunday ng taon. Oo. Yan. Napanood mo yung bagong vlog ko? Thank you sa support, ha. Ayan yung mga kasama ko. Ito yung bago nyo? Oo, ito yung bago. Cafe Racer. Good morning, everyone. Good morning. Melasig, sorry. Yan. Kuya Nudge, Tito Nick, and the Master. Kaya, saan tayo? Ha? Oh, sige. Ako wala pa akong RFID eh. Magkakash lang ako. Ano na lang? Gusto mo na palagyan yan? Ngayon pwede na? Isang lakad na lang. Saan naman sa may ano eh? Colgate. Saan? Wala pang Wala pa. Wala bang ano yun? Wala bang Kakash muna ako. Okay lang. Cash lang muna. Alright, guys. So we'll go now. I don't know kung saan kami pupunta. Actually, di ko talaga alam. Ngayon, ride lang. So sunod lang tayo sa kanila kung saan tayo dalhin. Kasi hindi namin alam kung ano yung mga daan na pwede at yung mga hindi. So we'll see kung saan kami makakarating. Nung una sabi nila Subic, pero I doubt kasi wala pa akong vanity plate eh. Wala pa akong MV file number. So that's Maestro in front of me with his RC390 KTM. So sa likod ko si Tito Nick naka MT-09 and si Kuya John naka Z650. And again, salamat sa mga subscribers ko, guys, sa mga nagko-comment, sa mga nakaka-chat ko. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo, magiging mas porsigido akong mag-vlog pa at magpatuloy kung ano yung ginagawa ko. Yan, basta masaya ka naman sa ginagawa mo, lahat posible, di ba? It's never too late. Kahit late na ako nag-start ng motovlogging, it's fine. Wala namang competition to eh, di ba? Yung sarili mo lang naman ang kalaban mo dito eh. Si Boss John with his Z650. This is Tito Nick, Maestro. Ooh, Tito Nick. Yeah, sige Tito Nick. Yan. Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and
Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be So yun, kakapagsalita. Medyo aggressive si ano ngayon ha. Aggressive si Zayden ngayon. Mabilis niyang ma-reach yung 200 km per hour. So in few seconds, mas lamang to kay CB. So mas mabilis siya makuha yung 200 plus. So ayan si Tito Nick nasa likod ko, tsaka si Boss John. Si Maestro umataw na kaagad doon. Ayun siya. Okay. Tayo ni Maestro sa mga bankingan niya, sa mga lane split. Alright guys, so we are here at Lakeshore, Pampanga. Grabe ka mag-drive naman. Ba naman yan, nakakagulat ka. Yan. Kung sa Tito Nick. Yan, FTO 9 ni Tito Nick. Nakakagulat to. Basta lumalabas. Sino? Yung clutch niya. Ayan. So Lakeshore. Nakuha mo yan? Hindi. Nakuha ko yung ganon. Oo. Nagulat ako sa'yo. Basta steady ka lang. Isang ka lang. Ayan. So daming riders din. Maganda yung panahon. Wow. Sports bike. Naninibago ako sa gloves ko. Naninibago ako sa gloves ko. Tinanggal ko eh. Oo. Boss John, okay naman dyan. Okay naman. Yan. Tito Nick, may mga tropa na doon. Hindi mo na tayo. Yan. Alright guys, so let's go. SC-Tex daw. Tapos pabalik Clark. So daming riders ngayon. Well, it's Sunday. It's bike day naman talaga every Sunday. So ayan no, as you can see. Medyo naninibago ko sa mga gloves ko kasi matagal ko silang hindi nagamit. Hindi ko ma-feel yung throttle kanina. Mas maganda talaga yung ano, medyo manipis lang. So ayan, malamig yung panahon guys ha. Ang sarap mag-ride. So hindi mo na-feel yung init. Sa mga subscribers guys, mag-suggest kayo ng pwede kong i-content. So kung ano yung mga trip nyo na content, gagawin natin yan. Patry kong gawin guys.
Huwag lang yung tumakbo ng 300 kasi hindi rin kaya na motor ng 300. So yeah, adjust lang kayo, comment lang kayo guys. Tapos kung may mga nakikita kayo na mali sa vlogs ko at kulang, suggest lang kayo, open naman ako sa ganyan. At mas maganda yon, so I know what to improve on my vlogs. That's Maestro. So yun guys, comment lang kayo ha, okay mahiya. Okay, so right now I'm enjoying my new bike, Z900 RS Cafe. So far so good guys. Ang ganda ng handling. Hindi siya ganong mabigat compared sa ibang 900cc bikes or 1000cc bikes. Tapos maganda yung sitting position. Medyo aggressive, which is okay lang din for aerodynamic. So pag nasa highway ka, medyo hindi ka mahirapan yumuko kasi mababa yung handlebar nya. Tapos vibrations, very minimal, very minimal. I think ito na yung pinaka less na vibration sa mga motor na na-drive ko na or na-try ko na. So ang pinaka worst S1, pero performance yun ang the best. Pero comfort hindi gaano. Handling, CB650R, the best ang handling niyan. Very light, very nimble. Through corners, napakadali rin niya. Through highway speed, straight line, maganda rin siya. Parang ano rin siya, parang RS din siya. So, halos same sila ng handling and performance. Mas lamang lang to kasi mas torquier to. Mas mataas yung horsepower. So pareho naman sila nakaka 200 plus. Pero mas makauna to mag 200 kasi it's 900cc. Pero CB the best. So yung mga gusto kumuha dyan ng naked bike na 650, consider getting a CB 650R. Ayan, kung gusto naman ng mga medyo higher cc than CB 650R, ito Cafe Racer naked. Meron siyang standard version na mas upright, wala siyang head call, and mas higher yung seat. Tapos mas higher yung handlebar. So yun, more relaxed cruising yung standard version nito. Yeah, this has 115 horsepower, around 98.5 Newton meter of torque. So malakas siya. It's almost 1000cc. This is 948cc guys. So, ang Kawasaki laging sobra yan. Just like the Versys 1043cc. Yan, same engine ng Zane 1000 and Ninja 1000. So yan, if you're planning to get one of these bikes, if you're planning to get this kind of bike, go for it guys. Kung mahilig kayo sa mga retro look, go for it. Maganda siyang i-drive, very comfortable, very fast, very strong. Yan. So of course good looking. NLEX. Yan, Maestro, bumanking. So dito tayo, yan. Yan natin sa bumanking. Ayan o. Woo! Wow! Lupet! So tayo, ano lang, alalay lang sa banking. Kung wala na sanang COVID, ang sarap ang sarap magbiyahe sa malalayong lugar eh. Diba? So madaming perwisyo yung COVID na yun eh. Unang-una sa mga riders, kasi hindi kami makaride sa malayong lugar. Kailangan ng entry pass, kailangan ng swab test. So daming ek-ek. So wag na lang. Dito na tayo sa Pampanga. This is SC Tex. Ayun si Maestro, mataw na. So relax lang tayo. Medyo windy. Grabe to, mag lane split.
yun. Boom! Extra. So ang sarap gamitin ito guys. Ang lakas ng torque, ang bilis mo reach na 200. So yeah, torquey. Masarap siyang ipang overtake in short. Top speed 240 lang to guys. Meron siyang limiter. Yun ang difference ni CB 650R, CS6R. Ang tataas ng rev limit niyan. Yung versus 1000 10,000 RPM lang din. Same nito. Pero yung dalawa, grabe yun. Tapos yung GSX-S 1000, maganda rin yun. Nasa 12,000 RPM din ang limit nun, or more. I think kasi nung sa akin, hindi ko man nasasagad yung limit nun eh. Kahit na through gears, panay sagad ko sa mga gears niya, pero yung limit parang hindi ko na-reach. Ayan, ang ganda dito sa may SC-Tex Transmount Arayan, my right side. So ang suspension pala nito, sa front medyo stiff naman siya, ayos naman sa front. Ang rear niya medyo soft, softer side. Yung medyo malambot yung niya, medyo malambot yung rear suspension niya guys. Medyo nagbabounce ka, so adjustable naman yun eh, wala nang problema. Pero inayaan ko muna siya, all stock pa to, puro stock pa yung settings nito sa suspension. So inayaan ko muna ng ganun. Sige, hatawan na kayo. Natawan. Masarap. Medyo delikado nga lang guys, huwag nyo gayahin sa mga beginner. Sa mga expert, yan, mga mas expert pa sa atin. Sa mga beginner guys, don't do this. Okay, so PTT Concepcion. Alright guys, so we are here at SC-Tex. Yan, medyo pahinga lang kami. Tapos exit kami ng Concepcion, and then going straight to Clark. Yeah, so yung mga kasama ko. How's the ride, maestro? Nakakainip. Nakakainip ba? Nakakainip. Ataw ka lang ataw eh. Yeah, so it's a beautiful day guys. So let's always be thankful sa mga gantong pagkakataon. So maraming salamat sa Diyos at nabibigyan tayo ng mga ganitong pagkakataon at nakasurvive tayo noong last year. So 2020 was a blast. Despite all the odds na dumating, we are still blessed. So yan, so wala namang reason para hindi mo ma-feel na blessed ka eh. We are blessed. Okay, so the mere fact na may hininga ka, may buhay ka pa, you are blessed. Okay, so appreciate life guys, enjoy life, and have fun. Guys, shout out Paulo. Sumama ka pala, pero naka-short ka. Joke lang, nakakotse ako. Nakakotse. O, shout out ka naman dyan. Shout out sa kung sino man nakakilala sa akin. Bigla ka na sumusulpot. Gulat ako. Nakilala ko yung mo. Yung una kong nakilala ko yung Kawasaki mo. Basta doon, Japan po to. Sabi ko, kilala ko tong Kawasaki. Sabi mo, hindi ka sasama. Nauna pa sa amin dito. Nakarating ko pala sa amin. Nag-almos lang kami dito eh. Hindi pa kaya katao.
Ayos, ayos. O, tara. Ikot lang. Backride ka sa akin. Naka-short. Naka-short pa ako. Ayun guys, so si Paolo, bagong member namin. Sino man nakakilala sa akin. Sige lang. Yes. Next time sama ka na ha. Next Sunday ha. Sige, sige. Sama ka no? O, Kung sige. ano lang, basta't may gear na ako. Pairam kita, meron akong jacket doon. Extra, pairam Okay kita. lang kahit half face. Pwede lang, pwede. Sige, sige. Ha, sige. Alright guys, so we are heading to Clark. So dapat Subic, kaso wala pa akong plate. So wala pa akong MV file number kasi bago na to. Wala pang ORCR. Unlike them, meron na sila. So yan, exit kami ng Concepcion. Tapos Clark, and then breakfast, coffee, tambay. Tapos uwi na. So yun guys, unfortunately hindi pala kami makakapunta ng Clark. Sorry, na Subic kasi wala pa akong ORCR. So just to be safe, magka-Clark na lang muna kami. Pero mga 1 month pa itong ORCR na ito bago na dumating. Alright guys, so we are here at the entry of Lucita. So papakabit tayo ng RFID kay ma'am. So ayan si ma'am. Pakabit tayo ng RFID. So good thing kahit na wala tayong ORCR at plate number, pinagbigyan tayo ni ma'am. So I don't know kung saan natin kakabit. So windshield o sa headlight. So let's ask the lady. So dito daw tayo sa kabila. Siguro i-test nila. Yan, so yan. Actually, hindi pwede pagka kasi walang ORCR ang motor eh. So siguro New Year naman, naawa si ma'am sa atin. Yung mga gustong kumuha ng RFID dito sa may Tarlac, meron dito. Okay. Okay, thank you, thank you. Pwede ba sa headlight? Yun. Lagi mong dalhin yung card mo na, sir. Yes, ma'am. Buti dito open kayo. Sa San Fernando, naka-close sila. Close po. Oo. 24 hours dito. Pero Nice. sara na rin dito, sir. Okay. Thank you, ma'am, ha. Happy New Year. Okay, kaway ka. Nasa vlog ka. Panoorin mo, ha. Captain Paul. Okay, guys. So, yan. Mabait naman si ma'am. So let's go to Clark. Yay! Meron tayong RFID. Yan. Let's go! Okay. Ayos. Huh? Okay guys, so we are here, Clarkfield, Pampanga. The other day lang nandito